Welcome back to our channel. May panibagong international defense development na maaaring makaapekto sa modernization plans ng Pilipinas, ang posibilidad ng pagbabalik ng C-17 Globemaster III production line. Matapos ang halos isang dekada, Boeing ay kasalukuyang nakikipag-usap para i-restart ang produksyon ng C-17, isang heavy strategic airlifter na matagal nang hinahangaan ng maraming bansa. Pero ang tanong, kung mabubuhay muli ang production, kaya ba itong bilhin ng Pilipinas? At dapat ba itong isama sa priority list natin? Tara, pag-usapan natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. Mahalaga ito para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang C-17 Globemaster III ay isang napakalakas at malawakang ginagamit na military transport aircraft. Kayang magdala ng 100,000 pounds ng cargo, kabilang ang M1 Abrams tank, at kayang lumapag sa short, unpaved runways, kahit sa mga isolated areas. Ginagamit ito ng mga advanced militaries gaya ng US, UK, Australia, India, at NATO. Sa sobrang versatile nito, ginagamit sa combat missions, disaster relief, at strategic global. At eto na ang mainit na balita, sa Paris Air Show, kinumpirma ng Boeing executive na may early infancy talks ngayon para ibalik ang production ng C-17. Bagamat hindi pa pinapangalanan kung sinong bansa ang involved, may interest na raw mula sa iba't ibang nations, including new potential buyers like Japan. Noong 2015 kasi, itinigil ang production sa Long Beach, California, matapos ma-deliver ang ika-279 na aircraft. Pero dahil sa tumitinding global demand at kawalan ng kapalit, posibleng buksan muli ang linya para sa bagong batch. Kung sakaling tuluyang ma-restart ang production, may pagkakataon bang makasabay ang Pilipinas? Kung tutuusin, wala pa tayong kahit isang strategic airlifter na kasing laki o capability ng C-17. Ang meron lang tayo ngayon ay ilang legacy C-130s, at plano pang kumuha ng mga C-130J Super Hercules. Pero bakit ba may renewed demand ngayon para sa mga heavy airlifters tulad ng C-17? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang tumataas na global instability, mula sa gera sa Ukraine, tension sa Taiwan Strait, hanggang sa Middle East conflicts. Ibig sabihin, mas kailangan ngayon ng mga bansa ng mabilis at flexible na paraan ng paglipat ng tropa, kagamitan, at humanitarian supplies. Strategic airlift is no longer just about war, it's about presence, preparedness, and power projection. Para sa Pilipinas, may tatlong bagay itong pwedeng i-address. Una, regional logistics. Kung gusto nating suportahan ang mga ally gaya ng Japan, Australia, o US sa collective exercises, o mag-deploy ng forces sa UN peacekeeping, hindi sapat ang kasalukuyan nating airlift fleet. Kailangan natin ng aircraft na kayang magsagawa ng inter-island at international missions ng mabilis at buo ang kargamento. Pangalawa, disaster dominance. Tuwing may bagyo, lindol, o pagsabog ng bulkan, napakabagal ng initial response dahil kulang sa equipment at transport capability. Ang C-17 ay game changer dito, isang flight lang, libu-libong kilo ng relief goods ang pwedeng dalhin, pati mga truck at mobile hospitals. At pangatlo, regional prestige and leverage. Kapag may C-17 ka, iba ang tingin sa iyo ng ASEAN neighbors. Pinapakita nito na may kakayahan ang Pilipinas hindi lang sa depensa kundi sa strategic reach. At sa panahon ngayon na paigtingan ang presence sa West Philippine Sea at Indo-Pacific, mahalagang may ganitong klase ng capability. Kaya habang mahal ang presyo ng C-17, kung iisipin bilang multi-decade investment na may dual purpose, military and civilian, pwedeng may value ito sa nation building at regional positioning ng bansa. Pero kung talagang gustong mag-upgrade ng path ng logistics capability, lalo sa panahon ng krisis, sakuna, o gyera, C-17 ang top-tier option. Ngayon, dito napapasok ang tanong na kaya ba ng Pilipinas ang presyo nito? Ang estimated cost ng isang C-17 ay nasa $340 million per unit noong 2015. Kung kukuha tayo ng minimum 3, that's already more than $1 billion. Kung ideal na 4 hanggang 6 units, lagpas $2 billion na agad. At di pa kasama dyan ang
pilot and crew training, maintenance infrastructure, logistics and spare parts. Full package. Aabot sa 3 to 4 billion US dollar easily. Kaya ba yan ng Pilipinas? Technically, yes, kung installment terms, long-term procurement, at may political will. Pero sa AFP Modernization Horizon 3, may ibang malaking gastusin din, frigates, fighter jets, radar systems, submarines. Mas priority ang iba para sa immediate territorial defense. At syempre, may development challenges tayo. Kailangan pa ng maraming classroom at ospital. May utang pa ang gobyerno. May rice crisis, transport crisis, etc. So kahit may pondo, baka mahirapan itong i-justify politically kung hindi madarama agad ng taong bayan ang benepisyo. Pero, kung makakahanap tayo ng paraan para ma-fund ito, maraming long-term benefits. Una, disaster response, mabilisang delivery ng relief sa Visayas, Mindanao, o kahit sa ibang bansa. Pangalawa, force projection, pwedeng gamitin for rapid troop or equipment deployment sa external defense missions. At huli, humanitarian soft power, imagine ang Pilipinas tumutulong sa ibang bansa gamit C-17. Gusto mo ng big boy sa airlift operations? Ito na yun. Walang kapalit ang C-17 ngayon. Ang A-400M, mas maliit. Ang C-390, pang-tactical. Even the US itself ay gusto pa ng dagdag C-17s dahil sobrang gamit na ang mga existing aircraft. Ang production restart ay posibleng sagot-sagap ng global airlift habang naghihintay pa ng next generation platforms gaya ng blended wing designs. Pero hindi biro ang pag-restart ng production. Boeing already sold its Long Beach facility. Based sa RAND study, a reboot could cost $8 billion para lang mag-set up ng bagong factory at updated version ng aircraft. Kaya kahit may interest, kailangan munang may major buyers, tulad ng US mismo o allied nations, para maging worth it. So balik tayo sa tanong, worth it ba ito para sa Pilipinas? Kung short-term at limited budget lang ang usapan, baka hindi muna practical. Pero kung long-term investment in national logistics infrastructure, pwedeng isaalang-alang, lalo na kung may multilateral cooperation o foreign military financing. Kung hindi kayanin ng C-17, may mga mid-tier alternatives. Airbus A400M, mas abot kaya, pero limitado ang payload. Embraer C390, modern, jet-powered tactical transport. O expand na lang ang fleet ng C-130J Super Hercules at magtayo ng dagdag logistics hubs. May mga opsyon naman, pero kung gusto natin ng go anywhere, carry anything, capability, C-17 pa rin ang gold standard. Sa dulo, kung tuloy ang production restart ng C-17, rare opportunity ito for countries like the Philippines. Pero kailangan malinaw, hindi ito murang desisyon, at dapat nakasama sa long-term national security at disaster resilience plan. Kayo, mga kadepensa, sa tingin nyo ba dapat isama ng Pilipinas ang C-17 sa wishlist natin? Practical ba o pangarap lang? Comment down below at magdiskusyon tayo.